Praise God. Humingi muna tayo mga kapatid ng pag-abay sa Panginoon. Tayo pa yumuko. Hallelujah. Father God, muli. Salamat Lord sa oras na ito na isang pribilehiyo na naman na kami po ay nagkakatipon at mag-aralan sa iyong mga banal na salita, Lord God. Sa oras na ito, Lord, ay kayo po ang mangusap. Ilagay mo po, Lord, sa aking bibig ang mga salita na dapat kong salitain sa mga kapatid kong ito. At ang mga salita mo nawa ay patuloy na magbigay kagalakan sa mga kapatid namin, Lord God, na patuloy na nanauhaw sa salita mo. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa yung mga kapatid namin na nakahook up ngayon sa internet. Sila man ay buksan mo rin ang kanilang spiritual understanding, Lord God, saan mang dako ng mundo, sa Australia, sa Pilipinas, sa Canada, sa UK, sa US, at saan man dako makarating ang mga salitang ito, Lord God, ay kayo po ang patuloy na magbigay ng unawa sa bawat isa, Lord God, na naghahanap ng katotohanan. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord, kami po ay patuloy na nagpapasalamat na ang mga salita mong ito ay patuloy na nagbibigay kagalakan sa bawat isa na naghahangad na maunawaan ang mga salita mo, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Lord. Patuloy na binabalik namin sa iyo, Lord God, ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kalulhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Matthew. Matthew 7. Kaya ito ay aking na-share. Ito yung aking nais ibahagi, mga kapatid, sapagkat ito ay realidad na nangyari sa buhay ko. Matthew 7:12. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even to them, for this is the law and the prophets. Praise God. Pwede tayo umupo, mga kapatid. Ang Diyos ang magdadagdag. Siguro naman alam nyo kung ano ang salitang ito. Ito yung tinatawag na Golden Rule. Nang ibig sabihin, huwag ninyong gawin sa inyong kapwa ang ayaw nyong gawin ng kapwa nyo sa inyo. This is the Golden Rule. At sa aking pagsasaliksik, akalain mo may university pala ito. Basahin ko yung University of Religion. Bago ko ibahagi yung mga iba pa. The University of Golden Rule in the World Religions. Christianity. All things whatsoever ye would, ito yung ating binasa, whatsoever ye would that men should do to you, do ye so to them, for this is the law and the prophets. Tapos, Confucianism. Do not do to others what you would not like yourself, then therefore will be no resentment against you, either in the family or in the state. Buddhism. Ito yung mga religions, no? Hurt not others in ways that you yourself would find hurtful. This is, tapos Hinduism. This is the sum of duty. Do not unto others that you would not have them to do unto you. Islam. Meron din sila. Meron din pala silang ganun, Golden Rule. Islam, no one of you is a believer until he desires for his brother that which he desires for himself. Judaism, what is hateful to you, do not do to your fellow man. This is the entire law, all the rest in his commentary. Taoism, ito sa mga inchik. Regard your neighbor's gain as your gain, as your neighbor's loss
as your own loss. Pagka nagtatagumpay ang yung kapitbahay, isipin mo rin daw sa sarili mo na ikaw rin ay nagtatagumpay. At kung ang iyong kapitbahay ay nawalan, isipin mo rin na ikaw ay nawalan. Yun sa kanila. Tapos meron isa ito pa, yung Zoroastrianism, that nature alone is good, which refrain from doing another whatsoever is not good for itself. Yan yung universality of the golden rule in the world religions. Yun yung aking yan yung sa mga religions ito, no? Kaya ko nabanggit ito, kaya itong aking tinalakay, alam mga kapatid, ito kasi ay realidad. Na sabi nga, huwag niyong gawin sa iyong kapwa yung ayaw niyong gawin sa iyo ng inyong kapwa. Kung natatandaan ninyo, nagkaroon ako ng testimony ng patotoo na nagkaroon ng sobra yung customer kong pagbabayad. Yung binayad niya sa akin, hindi niya, akala ko 200 lang, pala ang binayad niya 300 reals na buo. Ay palibasa yung pera niya bago, hindi niya alam na yung dalawang tig-100 nakadikit. Noong tiningnan ko, nung binulsa ko, akala ko 200 lang, so sinuklaan ko siya. Yung bayad niya 140 na isukli, sinuklian ko siya ng 60. Noong tiningnan ko uli yung pera, sabi ko, bakit 300 pala ito? Ngayon nag-isip ako, sabi ko na, meron ba akong dinagdag na pera? Kaya kung nalaman na pera niya, alam niyo kung bakit. Yung serial number, pareha, sunod-sunod yung tatlong pera. So, kanya. Ngayon, after that, tinawagan ko siya, sabi ko, sir, yung binayad mo sa akin, sumobra, pagbalik mo na lang, sabi ko, kung magkano pa yung kakulangan doon sa na sobra mong bayad na 100, sabi ko, yun na lang ang idadagdag mo. So, pumayag naman siya, sabi niya, okay, no problem, sabi niya ganun. Ngayon nangyari sa akin yun, na nagsobra din ako ng bayad. Ang kagandahan naman, ibinalik sa akin yung sobra. Alam niyo, nung ibinalik sa akin yung sobra, naalala ko yung ginawa ko doon sa tao. Sabi ko, ay, praise God, salamat, mapuntang ka po rin sa Panginoon dahil yung ginawa ko doon sa tao, naibalik din sa akin. Kung tutusin, di ba, hindi naman, siguro sa mga unbeliever, babalik mo pa ba yun? Ay, hindi naman niya alam yun eh. Pero hindi, ang Diyos nakikita tayo. Naalala ko tuloy yung sinasabi sa akin nung mga customer ko, nung ako na lang nag-iisa dyan sa shop na yan, at sahuran lang ako dyan. Hindi pa yan boundaryhan. Sabi sa akin, nag-iisa ka lang pala dito. Sabi niya, pwede kang kumupit. Sabi ko, oo, pwede. Bakit hindi? Pero ang tanong, sabi ko, mayroon nakakakita sa akin, hindi ko siya nakikita. At saka hindi ko gagawin yan, sabi ko, sapagkat ginawa ko na yun sa Saudi. Mga kapatid, kahit pala unbeliever ang ginawan mo ng ganun, maniwala kayo sa hindi, babalikan kayo at babawian kayo ng hindi lang doble, triple. Kaya ang sabi niya, huwag niyong gawin, sabi ng Panginoon Hesus ha, huwag niyong gawin sa inyong kapwa ang ayaw ng kapwa niyong gawin sa inyo. That is the golden rule. Ngayon, meron akong, this is more on reality and testimony also. Itong linggong ito, nagkaroon ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Nagulat ako, nandun ako sa lulo, namimili ako ng pagkain namin ni Brother Anthony. Pero ako natanggap na tawag. Tapos, alam niyo, yung mga number ng mga eskalera o kwadra, hindi yan pangkaraniwan. Yan ay ino-auction dito. May customer nga ako na meron siyang 5 number sa unahan na 777. Binili daw yun sa kanya na, noong binili daw ng tatay niya yun sa auction, binili, noon pa, nung bago lang ang QTIL, 50,000, tapos tinatawaran na sa kanya ng 250,000. Ganyan siya kamahal yung mga eskalera, kwadra, na mga numero dito. Ganyan, oo, yung mga ganun. Tapos nung hindi siya
Yung tatay na kasi hindi siya tinitigilan ng caller eh. Sabi niya, I want to buy this number, please. How much you... Sabihin lang daw ang presyo. Sabi nung nakulitan siya, ang tatay niyang kumausap, this number is not for sale. Sabi niya, this is the gift. Sabi niya, gift ko ito sa anak ko, kaya wag mong pag-interesan bilhin. Pakistani yun, ha? So, yun yung mga ganun, no? Nagulat ako doon sa caller. Sabi niya, meron akong ibibigay sa iyo na waraga. Alam niyo yung waraga, yung mga papel. Sabi ko, wala ako ngayon dyan sa shop. Sabi ko, nandito ako sa labas. Kaya tinawagan ko nung si Juju, sabi ko, kung may pupuntang tao dyan, kunin nyo na lang yung sinasabi niyang envelope kasi hindi ko alam kung anong laman yan. Hindi naman nagpunta, tapos tumawag uli after several days. Nagtataka ako, sabi ko, ano ba yan? Tapos tinawag niya ako, nagkataon na tama, Sabado yun, nandun ako sa shop. Minute ko siya dun sa labas. Alam mo kung saan galing yung envelope na yon? Galing pala sa Ministry of Business and Commerce. Pinagtatakaan ko kung bakit ako nagkaroon ng pangalan, nakuha niya yung pangalan ko. Kung inyong natatandaan, last year yata yun. Last year, tama. Nagkaroon ako ng customer complaint. Hindi naman actually customer complaint. Meron tao na nagpunta doon sa shop, kinuha yung aming price list. At sabi niya hindi raw yun kumbaga hindi yun dapat. Masyado daw mataas, sabi niya ganun. Tapos nagbigay siya ng resibo na kailangan ko magpunta ng Ministry of Business and Trade diyan sa may Marquia. After noon, nung pumunta ako doon, bago pala yon, meron akong customer na marunong, kasi Arabic yung nakasulat, pinabasa ko, sabi ko, ano ba itong na to, papel na ito, anong ibig sabihin ito? Sabi niya sa akin, palagay ko may naiinggit sa'yo dito. Sabi niya kasi itong nakasulat dito, nirereklamo yung mga presyo mo, masyado daw matataas. Ngayon, tinanong ko siya, kasi local yun Qatar customer ko. Ikaw, sa tingin mo, sabi ko, yung bang mga presyo namin, unfair ba yan sa customer namin? Sabi niya, hindi naman, okay naman yan, sabi niya. Ang tingin ko lang dito, sabi niya, may naiinggit sa inyo. Ganun pa man, sabi niya, puntahan mo na lang. So, noong pumunta ako doon, yun, mabuti naman, sa totoo lang, mga ganyan, pagka uma-appear ka naman, kinakabahan ako, baka anong mga problema, di ba? Siyempre, hindi naman ako familiar sa mga ganun. Ngayon, mabuti na lang, mabait yung Egyptian na nandoon kasi yung mga Pilipino yung mga nandoon sa ministry. Yung mga tiboy, may mga babae rin. Sabi niya sa akin, tapos kinestyon niya sa akin yung mga presyo. Sabi ko, sir, ano naman kasi yan eh. Kaya yung ganyan, kasi we are charging by length, lalo na yung mga pag-uunat. Sabi ko, kahit naman sa mga pambabae, ganun din sila maningil eh. Siyempre, kung mahaba ang book ng customer, sabi ko, maraming gagamitin mo cream. So, doon babase yung presyo mo, sabi kong ganun. So, naintindihan naman. So, wala na siyang binago. Doon pala yun. Kaya ako naman, alam niyo kung bakit nagkaroon ng imbitasyon no sa Business and Commerce, sa ministry. Kasi kung natatanda ninyo, maraming mga customer complain. Lately lang di ba may problema yung nakabili ng sasakyan na segunda mano na pala na meron na siyang bangga, di ba? Tapos ang ginawa inayos, tapos ibininta uli as in bago. Makikita pala yan yung mga ganyan kasi may serial number ang sasakyan, di ba? Pagka yung serial number nag-appear doon sa halimbawa nagkaroon ng bangga yan at na-report sa pulis, matitrace na, may bangga na dati to Siyempre, ikaw na bumili, anong pakiramdam mo? Dinaya ka, di ba? Dinaya ka. Siyempre, masama ang loob mo.
Kaya nga tama yung ating binasa, huwag mong gawin sa iyong kapwa yung ayaw ng kapwa gawin sa inyo. Ngayon, eto, noong inabot sa akin yung mga documents na yon, pinaliwanag sa akin, sabi niya ito ay patungkol sa mga business and customer ang tawag dito, complaint. Yung ano ba, yung para ang pangalagaan din ang kapakanan ng mga customer, yung sinasabi niya, kaya kailangan daw umattend. Sabi ko, bakit ako pa? Sabi niya, kung hindi pwede ang amo mo, sabi niya, yung mandob, ikaw din. Sabi ko, bakit kailangan pa ako? Hindi, kailangan ka doon, sabi niya gano'n. Ngayon, nung pinabasa ko nga rin doon sa customer ko, sabi niya, usually, ang mga pag-uusap doon, sabi niya, mga Arabic naman yan. Sabi ko, paano ko maintindihan pala yun? Sabi niya, malay mo baka may magta-translate. So, sa madaling salita, pumunta ako last Wednesday, doon sa ministry, alas 7. Dumatay ako doon, nag-start na sila. Sheikh pala yung pinakaid yan. Siyempre, alam naman natin dito. Sila rin yung mga nasa mataas na posisyon. Nag-uusap sila doon. Puro mga Arabic naman. Ngayon, yung mga naintindihan ko lang, yung mga, meron pa nga may nagrereklamo, yun daw katulong niya, Pilipina, may mga sinasabi siya na 3 months lang, tapos hindi na nag-istis sa kanya ng matal, gumasos siya ng mga ganun, paano daw siya mapuprotektahan yung kanyang karapatan. Hindi ko naman maintindihan yung sinasabi ng Sheikh kasi Arabic na. Tapos meron pang, maraming mga complaint, meron yung isang barbero nagko-complain siya na bakit daw kailangan pa mag-issue yung mga barbero doon sa mga, halimbawa nagpagupit ka, kailangan mag-issue ka daw ng resibo. Kailangan pa daw ba yung sabi nung siya, kailangan mag-issue ng resibo. Sabi, pambihira naman, pati mag-issue ka pa ng resibo. Meron pa isang nagko-complain sa kanyang business, hindi ko alam kung anong klaseng business yun, parang sa mga gintuan yata, na kung ang presyo mo, kailangan, kung may English, meron din Arabic. Yun lang yung mga pinoproblema, yung mga ganun-ganun. Maraming mga ano. Sa totoo lang, nung nagkaroon na ng audience participation na nagkakaroon ng mga complaint, may lumapit sa akin na Qatari, na darala yung mic, sabi niya, kung meron ka mang sasabihin, sabi niya, wag na lang ngayon, sabi niya, kasi mga Arabic yan ang sinasabi. Kung meron man, sabi niya, mamaya na lang mag-explain ka kung anong sasabihin mo. In English, sabi niya ganun. Sabi ko, wala rin naman palang kwenta yung aking pagpunta. Sa totoo lang, ang nakikita ko doon sa ganun mga problema, kasi minsan din naman sa buhay natin, nagninegosyo ka ngayon o consumer ka, biktima ka rin eh. Mga kapatid, biktima rin ako ng yung consumer complaint. Nung araw, nung nandun ako sa souk, bumili ako ng clipper. Yung clipper halagang 60 reals. Kaya lang, nung ginamit ko, yung clipper, nabubulo na siya doon sa buhok, hindi siya nakakagupit. Ang ginawa ko, giniba na yung building na yun eh. May building doon, siguro, Brother Romel, si Pastor, alam niya yun, yung impit trader, doon sa may kanto, di ba? Malaki-laki rin istoryo. Doon ko binili yun. Noong nagamit ko na hindi ko naman mapakinabangan, ang ginawa ko, sinuli ko. Nirereklamo ko, sabi ko, ano ba itong nabili kong clipper sa inyo? Sabi ko, pangit naman pala ito. Hindi siya nagagamit maayos. Kung pwede, sabi ko, palitan. Sabi nung nagtitinda, hindi pwede kasi bawal daw sa kanila yun. Wala nang palitan, no exchange, no return daw pagka bumili ka. Sabi ko, ano gagawin ko dito? Nagtitinda kayo ng mga gamit na wala naman palang pakinabang. Sabi ko, this is unfair.
Kung kayo, sabi ko, kung ako ang sabi ko nga doon sa nagtitinda, kung ako ang tindiro dyan, at ikaw ang bumili nito, masaya ka kaya, sabi ko? Hindi mo na pakinabangan yung binili mong gamit. Ganun pa man, sabi ko, salamat na lang. Pero sabi ko, hindi ito maganda yung ginagawa yung practice. Isa yon. Pangalawa, kasama natin, pumunta kami ni ating na mayapang kapatid si Brother Donald sa Cornice. Bumili kami ng isda. Dahil lainggan nyo ako malalaki yung white snapper, bumili ako ng siguro kulang-kulang 10 kilo. Kasi mura na siya, 8. Naku po, nung dumating kami sa bahay, yung isda pala ay bulok. Kaya pala mura. Bilasa na, tag-init noon. Oh, anong gagawin mo doon? Oh, kahit daingin mo, Brad, bilasa na eh. Masisira ang tiyan mo doon eh. Ano pa naman siya, kulang-kulang siguro 80 yung, kasi halos kulang-kulang 10 kilo eh. Yun yung sinasabi natin. Halimbawa, ikaw, nagtitinda ka, at ikaw yung, halimbawa, ako nagtitinda ako, yung nagtinda na yun ng bulok ng isda, kung siya kaya ang bintahan ko noon, hindi ka rin masaya, di ba? Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus, huwag mong gawin sa iyong kapwa yung ayaw mong gawin ng kapwa sa iyo. So doon sa meeting na yun, kung nabigyan lang ako ng pagkakataon, ang suma total lang talaga doon sa mga pag-uusap na yun, huwag ninyong gawin sa inyong kapwa yung ayaw ninyong gawin sa inyong sarili. Kasi ganun na mga customer complaint, di ba? Ngayon, kung halimbawa, kung nagninegosyo, ayaw mong isang example ko rin yung customer ko. Sabi niya sa akin, mayroon kasi siyang mayroon siyang ingrown. Lagi talaga siya nagpapatanggal ng ingrown. Sabi niya, bakit ikaw pag sa Pilipinas ako nagpapatanggal niyan, sabi niya, namimilipit ako sa sakit, mabigat yung kamay nung nagtatanggal ng ingrown. Alam niyo mga kapatid, ang sagot ko sa kanya, alam mo, kasi ganito yung sa sarili ko sabi ko, ang ano kasi, ang pamantayan ko, sabi ko, yung customer ko, sabi ko, ang tingin ko, ang pakiramdam ko, ako yun. Siyempre, sabi ko, kung ako yun, sabi ko, ako nagtatanggal ng ingrown sa sarili ko, sabi ko, ayoko naman yung nasasaktan ako, ayoko yung ang paa ko masusugatan. Ganun ang pakiramdam ko sa iyo, sabi ko. Yung tinatanggal, sabi ko, nung tinatanggalan kita ng ingrown, ang pakiramdam ko sa sarili ko, pa ako yung tinatanggalan ko. Kaya ganyan, sabi ko. Kaya pala, sabi niya ganun sa akin. So, yun. Kaya tama itong sinasabi ng Panginoong Hesus dito. Ito ay realidad talaga na dapat nating gawin. Ngayon, pagdating naman sa praise God. Binasa natin yung golden rule. Siyempre, balikan naman natin ang sinabi ng propeta. Kasi meron niya sa mga mensahe niya. Check nyo. Sabi ng ating kapatid, meron siya sinabi dito. Sabi ni Brother Branham, I was speaking to a doctor the other day and he was telling me some kind of an idea he had. He said, sabi niya, Doctor, sabi niya, I want to ask. And he said, I believe if a man keeps the golden rule, he will go to heaven.
Yung doktor na nagsasabi, sabi niya. Naniniwala daw yung doktor, sabi niya, na pagkasundin mo yung golden rule, siya ay pupunta sa langit. Sabi ni Brother Branham, I don't. Di raw siya naniniwala. Said, well, who is going to be the judge? Sabi ni Brother Branham, ang Diyos. Well, God didn't say, I wouldn't. I said, He sure did. He said, except a man be born again, he will not in no wise enter the kingdom of God. I'm just quoting His word. If the golden rule would work, Christ would not have had to die. The covenant would not have to be torn apart and just give to you. But I say that is God's program, and we must tally up to His program and not our thinking in His word. Naintindihan niyo ba yung sinasabi niya? Sabi ng doktor, sabi niya, pagka sinunod mo yung golden rule, pupunta ka na sa langit. Sabi ni Brother Branham, no, hindi. Unless a man be born again, sabi niya, in no wise you will not enter into the kingdom of God. Kasi hindi ang pamantayan ang golden rule. Bagamat, kung ligtas ka, gagawin mo yung golden rule. Hindi yung golden rule na magliligtas sa iyo at magdadala sa langit. Yan ang sabi ng ating kapatid na propeta. Kasi ang tao, nakabasa lang ng scripture, yun na yun. No, hindi ganun. Praise God. Hindi, kaya kailangan ang tao ma-born again. Sabi nga niya, ito sa ibang mensahe naman niya ito, pero palagay ko ito pa rin ang kanyang tinutukoy. Sabi niya, I was talking to a famous man here in the city the other day. He said, you know, my religion, Brother Branham, is keeping the golden rule. Yun daw kanyang religion. That's good, sabi niya, that's good, but brother, unless a man is born again, he will perish. Sabi niya, siya ay magpe-perish. Yes, he's got to be born again. Now, the golden rule is all right. Okay yung golden rule, sabi niya. A moral man can do that, but it's got to be all in the supernatural line. And you will see what God had to do in order that we could be supernaturally born. Sabi niya, ang religion, sabi niya, means covering lang, pantakip. Hindi yan magliligtas sa iyo. It's like some covers. Sabi niya. Sabi niya, in-example niya pa, sabi niya, itong quote ko na ito, sabi niya, it's a moral religion to me, pangtakip. Sabi niya, because it covers my being. And your clothes is the same way, and it's a covering. Kasi naalala ko pa pala, may singin ko yung doon sa after na doon pala sa meeting. Di siguro hindi ko naman na-intindihan, siguro sabi ng SIC, tapos na yung meeting natin, meron tayo diyan. Kasi may pagkain eh. May pagkain. Nung sinabi na ng SIC na bago kayo umuwi, kumain muna kayo diyan. Nako po, yung mga ibang lahi nagtakbuhan. Akala mo mauubusan ng pagkain. Ang suot eh. Siyempre nag-meeting doon mga nagpakakot, mga tapos yung sinabi lang may pagkain naghabol na papunta doon sa pagkain. Sabi ko parang mga patay gutom. Hindi pala yung palang kasuotan, it will not define yourself. Hindi ko mo nakapustura ka, nakakurbata ka, na ang katauhan mo ay mabuti, hindi pala ganun. Your character will define yourself. Nakita ko sa mga tao na yun, kung si pastor sa mission nila, sabi niya parang kala mo hindi kumain ng ilang araw. Ang mga tao, ganun din, nakita ko doon, sabi ko, pambihira naman. Naka-formal dress ka, tapos nagkipaghabulan doon sa marami namang pagkain kasi ang mga Pilipino ang mga nag-serve doon Sabi ko doon sa kasama ko, pambihira naman itong mga taong ito. Nakakuntudo bis, tapos akala mo hindi kumain ng 2 araw, 3 araw. Bihira naman.
So, ang damit mo, it will not define. Yung kasuotan mo, yung mga pag-aari mo, it will not define who you are. Your character will define who you are. Kaya nga sabi ni Brother Branham, sabi niya, this coat is a moral religion because it covers my being. And your clothes is the same way. It's a covering. Praise God. Katulad kay Adam, sabi niya, si Adam, noong nagkasala sila, gumawa ang Diyos ng pantakip sa kanila, nagpatay ng hayop para lang merong pangtakip. Kaya lang, sabi niya, covering lang yun. Eh, sa panahon natin ngayon, sabi niya, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Hindi lang yung pang-cover, para sa ating salvation na yun. Praise God. Kaya nga sabi niya, that's good but that hasn't got any salvation. Yung golden rule lang tinutukoy ng ating kapatid. Except a man be born again, he will in no wise enter the kingdom. Born of the Spirit of God, renewed, regenerated, become a new person in Christ Jesus. All things passed away and all things become new. Converted, change over going your road this way and turn and come this way, and vice versa, sabi niya. Notice, God went out and got some skins and come in and made aprons and tied them around them. Notice, if God got skins, He had to kill something. Something had to die to make a covering, and He killed something and got the skins off of them. And something died in their place because the penalty was death. So, an innocent victim had to die for the guilty to cover them up. Kaya nga, dahil doon, binigay na niya yung kanyang bugtong na para sa ating kaligtasan dahil yung hayop pang takip lang yun. Praise God. Ngayon doon sa Matthew 22, sabi nga niya dito, actually, yung golden rule na yun, kasi ang golden rule, sabi nga ni Brother Branham, part ng ano yun Ten Commandments. Sabi nga ni Brother Branham, sabi niya, yung bahay daw nila nung araw, meron nakalagay ng Ten Commandments. At yun ay inilagay ng tatay niya sa may pintuan nila. At yun ay laging binabasa niya, sabi niya. At yung Ten Commandments na yun, sabi niya, nauwi na lang yung sa 2 utos. At yung 2 utos na yun, sabi niya, mahalin mo ang Diyos. Kasi di ba may nagtanong sa Panginoon, yung lawyer. Sabi niya, Panginoon, ano ang dakilang utos sa kautusan? Sabi niya, what is the greatest tawag dito? Sabi niya, Master, sabi niya sa Matthew 22:36, Master, which is the greatest commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ito yung mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit kaya sinasabi niya ito ng Panginoong Hesus? Kasi daw, sabi nga ng propeta, sabi ni Brother Branham, sabi niya, ang tao kasi, makasarili. Niwala kayo doon? Bakit makasarili? Kasi, pagdating dito, pag-ikot ng scripture, pagdating dito sa Timothy, eto na siya. Ito na ang tao. Pagdating sa 2 Timothy 3, verse 1 and 2, sabi niya, Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, hindi na sa kanilang kapwa. Makasarili ang tao.
Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pero doon, sabi niya, ang utos, nauwi na lang sa dalawang utos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at lahat na. At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero pag ikot ng scripture, sabi dito, ang mga tao makasarili na in the last days. O saan na tayo ngayon? Sa simula ba o last days? O, tingnan mo ang mga politiko sa atin. Isang halimbawa na lang yan sila. Aba, kung pwede nga lang gusto nila ngayon alisin yung dinastiya. Yan ngayon ang pinopropose nila na kung pwede yung naalisin yung mga ganyan. Kasi alam kung bakit. Meron silang pinoprotektahan kanilang mga personal interest. Pagka yung asawa, pagka yung lalaki, ang tatay, ang halimbawa, mayor, sumunod yung asawa. Tama ang nangyari sa Makati, di ba? Gusto nilang alisin yan. Kasi ganito ng tao ngayon, masyadong makasarili. See? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Aba, tingnan mo sa atin ang nangyayari. Sabi nga nung isang customer ko, I know Philippines is very rich country. Yes. But the politics, sabi ko, yung mga nasa namumuno, yun lang nakikinabang. Kasi meron akong nakausap na customer na ano siya actually, Iraqi, na may mga property siya sa Pilipinas na nabili. May lupa daw siya sa Bulacan at saka sa Cavite. See? Yan na ang kalalagayan ng tao. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. See? Without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. So on and so forth. Marami pa. Yan ang katangian ng mga tao. Tingnan mo nga ngayon, noong panahon ng 80s, bagong salta lang ako sa Manila, hindi ko nababalitaan yung mga riding in tandem, yung mga batang hamog. Tingnan mo ngayon. Oo. Pasama ng pasama ang tao. So, praise God. Yun lang mga kapatid, at doon lang tayo dinala ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin.